Isang susi lang. Isang susi lang ang kailangan para buksan ang pinto ng bahay na pinundar ko, ang bahay na ipinangako kong magiging kanlungan para sa aking nag-iisang anak. Pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis sa Singapore, ng pagkayod sa ilalim ng nakakapasong araw at pag-iipon sa bawat sentimong kinikita ko, sa wakas, uuwi na ako. Hawak ko ang susi. Ang plano ko ay simple lang. Bubuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Sisigaw ako ng surprise at yayakapin ko ng mahigpit ang aking anak na si Isabel at sa unang pagkakataon ang aking 4 na taong gulang na apo, si Angela. Simple lang, di ba? Iyon ang inakala ko. Ngunit nang marahan kong ipinasok ang susi sa seradura, may narinig akong isang boses. Isang boses na puno ng galit at walang anumang awa. Isang boses na pag-aari ng lalaking ipinagkatiwalaan ko sa aking anak. Ang aking manugang, si Marco. Dalian mo ang paglinis diyan, sigaw niya. At ang bawat salita ay parang punyal na tumusok sa aking puso. Kung hindi, mabubugbog ka na naman mamayang gabi. Natigilan ako. Ang mga kamay ko, na kanina lang ay nanginginig sa pananabik, ngayon ay nanigas sa lamig. Ang salitang surprise ay namatay sa aking lalamunan. Mula sa siwang ng pinto, natanaw ko ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang aking anak, ang aking prinsesa, si Isabel, ay nakaluhod sa sahig. Nagmamadaling nililinis ang suka gamit ang kanyang mga kamay. At ang suot niya, Diyos ko, ang suot niya, isang maruming apron na may nakasulat na mga salitang dumurog sa aking pagkatao. Pag-aari ng pamilya De Leon. Pag-aari. Ang anak ko ay pag-aari na nila? Ang bahay na ito, na binili ko mula sa aking dugot pawis, ay naging kulungan niya? At siya ay naging isang bagay na lang? Isang ari-arian? Ang aking Isabel ay isa na lang katulong sa sarili niyang pamamahay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod mula sa 10 taon, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pangarap ko para sa kanya ay gumuho. Ang init ng pagmamahal na dala ko pauwi ay napalitan ng isang apoy. Isang apoy ng galit na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Walang utang na loob. Iyan ang salitang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ibinigay ko sa kanila ang lahat. Ibinigay ko ang aking tiwala, ang aking basbas, ang isang tahanan kung saan nila bubuuin ang kanilang pamilya. Ipinagkatiwala ko sa kanila ang pinakamahalagang yaman ko, ang aking anak. At ito ang isinukli nila, pambabastos, pang-aalipusta, pagturing sa kanya na parang hayop. At sa harap ng aking mga mata, biglang nagbago ang anyo ni Marco. Mula sa isang demonyong sumisigaw, naging isa siyang maamong tupa nang makita niya ako. Lumapit siya, nakangiti, na para bang walang nangyari. Tay! Buti nakauwi na po kayo, sabi niya, na akmang yayakapin ako. Naku, si Isabel po, naglilinis lang. Alam niyo na po, masipag talaga yan. Ngunit nakita ko ang takot sa mga mata ng aking anak. Ang mabilis niyang pagtayo, ang pagtatago niya sa maruming apron, sa likod ng sofa, ang pilit niyang ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. At doon ko rin nakita ang mga pasa sa kanyang braso. Alam ko ng lahat. Ang ginawa nila ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang kasalanan laban sa aking anak at isang kasalanan laban sa akin. Akala nila dahil matanda na ako at matagal na nawala ay wala na akong magagawa. Akala nila dahil sila ay mayaman at makapangyarihan ay kaya nilang tapak-tapakan ang dignidad ng aking pamilya. Nagkamali sila. Dahil sa araw na iyon, isang bagay ang ipinangako ko sa aking sarili. Bawat luha ni Isabel, bawat pasa sa kanyang katawan, bawat araw na tiniis niya sa impyernong ito ay sisingilin ko. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong klaseng mga tao ang mga De Leon. At pagsisisihan nila ang araw na ginalit nila ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang pangalan ko ay Mateo Reyes at ito ang simula ng kanilang pagbagsak. Pero bago po tayo magpatuloy sa kuwentong ito, nais ko po sanang malaman kung saan ninyo kami pinakikinggan. Kayo po ba ay nagkakape sa umaga o nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw?
paki-comment lang po sa ibaba. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin na po ninyo ang subscribe button. Malaking tulong po iyon para maibahagi pa natin ang mga kuwentong tulad nito, mga kuwento ng pamilya, pag-asa, at pagbangon. Salamat po. At ngayon, ipagpatuloy na natin. Nang sa wakas ay umalis si Marco, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ang bigat ng kanyang presensya ay nawala, ngunit napalitan naman ito ng isang uri ng kalungkutang mas mahirap dalhin. Ang aking apo, si Angela, ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, walang kamalay-malay sa unos na nagaganap sa kanyang munting mundo. Si Isabel naman ay nakaupo sa kusina, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin ng bahagya sa ibabaw ng mesa. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa bintana, at sa liwanag nito, mas lalo kong nakita ang mga bakas ng kalupitan sa kanyang mga braso. Hindi lang ito simpleng mga pasa, may mga marka ng mga daliring mahigpit na humawak sa kanya, mga markang nagsasabi ng isang kuwentong puno ng sakit at takot. Dahan-dahan akong lumapit, maingat na baka magulat siya, na parang isang ibong may sugat na anumang sandali ay maaring lumipad palayo. Kumuha ako ng isang upuan at umupo sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa amin. Hinayaan ko lang siyang damhin na naroon ako, na hindi na siya nag-iisa. Ang aking puso ay parang pinipiga. 10 taon akong nawala. 10 taon kong inisip na nasa mabuti siyang kalagayan. 10 taon akong nangarap sa araw ng aming muling pagkikita. At ngayon, narito kami, sa loob ng bahay na dapat ay simbolo ng aking pagmamahal, ngunit ngayon ay naging saksi sa kanyang pagdurusa. Isabel, sabi ko sa pinakamahinahong boses na kaya kong ilabas. Anak, kausapin mo si tatay. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang mga kamay. Nakita ko kung paano niya sinubukang itago ang mga pasa sa pamamagitan ng paghila sa laylayan ng kanyang damit. Alam ko ang nakita ko kanina, anak. Pagpapatuloy ko. At alam kong hindi ka yan. Hindi ka clumsy. Pinalaki kita. Naaalala ko pa noong bata ka. Ikaw ang pinakamagaling umakyat ng puno sa buong kalye natin. Ikaw ang laging panalo sa habulan dahil hindi ka kailanman natitisod. Kaya huwag mong sabihin sa akin na yan ay dahil lang sa katangahan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa mesa. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Hanggang sa hindi na niya napigilan. Yumugyog ang kanyang mga balikat. Humagulgol siya. Isang iyak na matagal ng kinikimkim. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi, at kawalan ng pag-asa. Lumapit ako at niyakap ko siya ng mahigpit, tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya at nadadapa. Ngunit alam kong ang sugat na ito ay mas malalim pa sa anumang sugat na kayang gamutin ng yakap. Tatay, patawarin mo ako, tatay, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nagkamali ako, sobrang laki ng pagkakamali ko. Hinayaan ko lang siyang umiyak sa aking balikat. Ang bawat hikbi niya ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking dibdib. Anong klaseng ama ako at hinayaan kong mangyari ito? Nang medyo huminahon na siya, nagsimula siyang magkuwento at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa sa nauna. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang pinagdaanan matapos niyang isilang si Angela, ang postpartum depression. Isang sakit na hindi ko lubos na naiintindihan noon. Inilarawan niya ang mga araw na hindi niya kayang bumangon mula sa kama, ang mga araw na parang may isang makapal na ulap na bumabalot sa kanyang isipan na nagpapalabo sa lahat ng bagay. Sinabi niya na minsan, tinitingnan niya ang kanyang anak, ang munting anghel na si Angela, ngunit wala siyang maramdamang koneksyon. Puno siya ng takot at pag-aalinlangan. Sa panahong iyon, sa panahong pinakakailangan niya ng tulong at pag-unawa, doon pumasok ang mga De Leon. Noong una, sila raw ay mga anghel. Ang biyenan niya, ang mga kapatid ni Marco, sila raw ang nag-alaga kay Angela. Sila ang nag-asikaso sa bahay. Sila ang nagsabi kay Isabel na, magpagaling ka lang, kami na ang bahala sa lahat. At si Isabel, sa gitna ng kanyang karamdaman, ay naniwala. Nagtiwala siya. Ibinigay niya ang kanyang buong tiwala. Umiinom ako ng malalakas na gamot noon. Tay, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos wala akong maalala. Palagi lang akong tuliro
At habang nasa ganoong kalagayan ako, palagi silang may dalang mga papeles. Mga papeles. Sinabi raw nila na para iyon sa insurance, para sa medical authorization, mga papeles na kailangan para sa pagpapagamot niya. At siya, dahil sa tiwala at sa epekto ng gamot, ay pumirma. Pumirma siya sa lahat ng iniharap nila sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya binasa, hindi niya tinanong. Pumirma lang siya. Nang sa wakas, ay nagsimulang humupa ang epekto ng gamot at unti-unting luminaw ang kanyang isipan. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ipinatawag daw siya ni Ricardo de Leon, ang ama ni Marco, sa kanilang mansyon. At doon, sinabi sa kanya nang walang anumang emosyon na ang bahay na ito ay hindi na sa kanya. Ang mga papeles na pinirmahan niya ay hindi para sa insurance. Ito ay deed of sale at power of attorney. Isang kasulatan na nagsasalin ng pagmamay-ari ng lahat ng sa kanya sa kanila. At ang halaga? Sabi nila, ang kabayaran daw ay ang lahat ng tulong na ibinigay nila habang siya ay may sakit. Ang pag-aalaga kay Angela, ang pagpapatakbo ng bahay, lahat ng iyon ay may katumbas na presyo. At ang presyong iyon ay ang kanyang tahanan. Sinabi nila sa akin na kung gusto kong manatili dito kasama ang anak ko, kailangan kong magtrabaho. Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kailangan kong pagbayaran ang aking utang. Kaya naging katulong ako, Tay. 3 taon. 3 taon na akong alipin sa sarili kong bahay. At ang pinakamasakit, ang kanilang banta. Sinabi nila na kapag sinubukan kong umalis o magsumbong, gagamitin nila ang aking medical records para patunayan na isa akong baliw, na hindi ko kayang alagaan si Angela. Kukunin nila ang anak ko sa akin, Tay. Iyon na. Ang huling pako sa aking kabaong. Ginamit nila ang kanyang pagiging ina laban sa kanya. Ginamit nila ang kanyang pagmamahal kay Angela para ikulong siya. Bigla siyang tumayo, naglakad patungo sa isang drawer sa kusina na mukhang luma na. Mula roon, kinuha niya ang isang makapal na folder. Ibinigay niya ito sa akin. Itinago ko ang lahat, Tay, sabi niya. Ang mga medical records ko, ang kopya ng mga papeles na pinirmahan ko, lahat-lahat. Hindi ko alam kung para saan, pero umasa ako. Umasa ako na isang araw may tutulong sa akin. Binuksan ko ang folder at habang tinitingnan ko ang mga dokumento, ang mga reseta, ang mga pirma niyang nanginginig, isang malamig na galit ang gumapang sa aking buong katawan. Isang determinasyon. Akala ng mga De Leon nanalo na sila. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Ngunit nagkamali sila. Dahil sa gabing iyon, nagbalik na ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Nagbalik na ang ama ni Isabel Reyes. At sisiguraduhin kong magbabayad sila. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat pahina sa folder na ibinigay sa akin ni Isabel ay paulit-ulit kong binasa. Inilatag ko ang mga ito sa mesa sa kusina na parang isang general na nagpaplano ng isang digmaan. Sa isang banda, naroon ang mga medical records, mga reseta na may petsa, mga tala ng doktor tungkol sa kanyang kalagayan, mga salitang teknikal na naglalarawan sa lalim ng kanyang pinagdaanan. Sa kabilang banda naman, naroon ang mga legal na dokumento, ang deed of sale na nakapangalan na sa kanila, na may pirma ng aking anak, isang pirma na halatang-halata ang panginginig. At doon, sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa kusina, nakita ko ang koneksyon, isang koneksyon na kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng yelo. Ang petsa kung kailan pinirmahan ni Isabel ang paglilipat ng kanyang bahay, March 15, ay ang eksaktong petsa rin na itinaas ng kanyang doktor ang dosis ng kanyang gamot sa pinakamataas na antas. Ang petsa kung kailan, ayon sa tala ng doktor. Si Isabel ay nasa estado ng severe psychological episode. Hindi ito kapabayaan. Hindi ito pagkakataon. Ito ay planado. Isang bitag na maingat na inilatag para sa aking anak noong siya ay nasa pinakamahina niyang kalagayan. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na ako ng bahay. Dala ko ang folder. Ang bawat pahina nito ay parang isang bala na gagamitin ko sa laban. Nagmaneho ako papunta sa St. Luke's Medical Center, isang lugar na dapat sanay nagbibigay ng lunas, ngunit para sa amin, naging bahagi ito ng isang bangungot. Nagbakasakali akong makausap ang dating doktor ni Isabel. Ipinaliwanag ko sa kanyang sekretarya ang sitwasyon at sa awa ng Diyos pumayag si Dr. Elena Cruz
Nabigyan ako ng ilang minuto ng kanyang oras. Ang opisina ni Dr. Cruz ay malinis at tahimik. Siya ay isang babaeng nasa mga 50 anyos, may matalas na tingin, ngunit may bakas ng kabaitan sa kanyang mukha. Naalala niya kaagad si Isabel. Mr. Reyes, sabi niya matapos kong ikuwento ang lahat, isa po sa mga pinakamalalang kaso ng postpartum depression na nahawakan ko ang kaso ng anak ninyo. Naaalala ko siya ng mabuti. Kinuha niya mula sa isang malaking cabinet ang isang makapal na file. Ang file ni Isabel. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng pag-aalala. Sa buwan ng Marso ng taong iyon, pagpapatuloy niya, si Isabel ay halos hindi na po functional. Ibig sabihin, hirap na siyang gawin kahit ang mga pinakasimpleng bagay. Ang mga gamot na ibinibigay namin sa kanya noon, Seroquel, Lorazepam, ito po ay mga mabibigat na gamot. Ang pangunahing epekto nito ay ang matinding paghina ng cognitive function o ang kakayahang mag-isip ng malinaw, umunawa, at gumawa ng mga desisyon. Ano po ang ibig sabihin niyan, doktora? Tanong ko. Kahit na kinakabahan ako sa isasagot niya. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang ibig sabihin po niyan, Mr. Reyes, ay wala siya sa tamang kondisyon para gumawa ng anumang legal na desisyon. Sa estado niya noon, hindi niya dapat pinipirmahan kahit isang birthday card, lalo na ang isang dokumento na nagsasalin ng pagmamay-ari ng kanyang ari-arian. Ang gamot na iyon ay mag-iiwan sa kanya na lito, disoriented at napakadaling maimpluwensyahan. Para mas maging malinaw, ipinatawag niya si Jean, ang nurse na laging nagbabantay kay Isabel noon. Si Jean, isang mas nakababatang babae na may mababait na mata, ay nagpakita ng gulat at awa nang marinig niya ang nangyari. Diyos ko po, sabi ni Jean, napailing siya. Naaalala ko po ang mga araw na iyon. Sobrang bigat po ng epekto ng gamot kay Ma'am Isabel. May mga araw po na kahit ang sarili niyang ina, hindi niya makilala. Titingnan niya lang po kami na parang may ulap sa kanyang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. May isang hapon po na hindi ko malilimutan. Sinubukan niyang pirmahan ang isang get well card mula sa kanilang simbahan. Ang kanyang sulat kamay po ay nanginginig at halos hindi mabasa. Kinailangan pa po naming alalayan ang kamay niya para lang maisulat niya ang kanyang pangalan. Imposible po na naintindihan niya ang isang komplikadong legal na dokumento. Iyon na ang kailangan kong marinig. Itinuro ni Dr. Cruz ang isang timeline sa medical chart. Tingnan ninyo ito, Mr. Reyes. Mula March 10 hanggang March 20, yan po ang pinakamatindi niyang yugto. Isinasaalang-alang na nga po namin na i-confine siya dahil halos hindi na siya tumutugon sa mga utos. At sa mga araw na iyon nila siya pinapirma? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Kung totoo po ang sinasabi ninyo, mariing sinabi ni Dr. Cruz, ang ginawa nila ay hindi lang immoral. Ito po ay illegal, walang bisa sa mata ng batas. Ang isang tao sa ilalim ng ganoong klaseng gamutan ay hindi makapagbibigay ng informed consent o isang pahintulot na may sapat na kaalaman. Bago ako umalis, binigyan ako ni Dr. Cruz ng isang opisyal na medical summary. Isang dokumentong naglalaman ng lahat ng aming napag-usapan, kumpleto sa petsa, gamot at profesional na opinyon niya. Hawak ko ito sa aking kamay na parang isang banal na kasulatan. Habang naglalakad ako palabas ng ospital, ibang Mateo na ang lumabas. Hindi na ang amang nagluluksa, hindi na ang amang nalilito. Ang lumabas sa pintuan ng ospital na iyon ay isang ama na may hawak na sandata, isang sandata ng katotohanan. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umuwi ako, naramdaman ko ang pag-asa. Isang pag-asa na kasing liwanag ng araw na sumasalubong sa akin sa labas. Akala ng mga De Leon na linlang nila ang isang may sakit na babae. Ngunit ang hindi nila alam, sa kanilang kasakiman, ay binigyan lang nila ako ng lahat ng kailangan ko para wasakin sila. Hawak ang medical summary mula kay Dr. Cruz. Alam kong hindi ko na kayang labanan ito ng mag-isa. Kailangan ko ng isang tao na sanay sa ganitong uri ng digmaan. Isang taong hindi natatakot sa mga makapangyarihang pamilya. Isang taong kayang isalin ang sakit na nararamdaman namin sa isang lengguwahe na maiintindihan ng korte, ang lengguwahe ng batas. Sa tulong ng internet, natagpuan ko ang pangalan na paulit-ulit na lumalabas para sa mga kaso ng pang-aabuso at pagsasamantala, Attorney Lorna Santos. Ang kanyang reputasyon ay nauuna sa kanya.
Isang abogadong walang inuurungan. Isang babaeng bakal na ang tanging kinikilala ay ang katarungan. Ang kanyang law office ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Makati. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa 15th floor, tanaw mo ang buong siyudad, isang tanawin ng kapangyarihan. At si Attorney Lorna Santos mismo ay nagtataglay ng ganoong aura. Nasa mga 50 anyos na siya, ang kanyang buhok na may mga puti na ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata tila kayang basahin ang nasa loob mo. Walang nakakalampas sa kanya. Mr. Reyes, sabi niya, habang itinuturo ang isang upuang leather sa harap ng kanyang malaking lamesa na gawa sa mahogany. Sabihin ninyo sa akin ang lahat. Mula sa simula, huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang detalye, gaano man kaliit, at ganoon nga ang ginawa ko. Inilatag ko sa kanya ang lahat. Ang kwento ng aking pag-uwi, ang maruming apron, ang mga pasa, ang pagtatapat ni Isabel tungkol sa kanyang postpartum depression, ang kahina-hinalang pagkakataon ng pagpirma sa mga dokumento. At sa huli, ipinakita ko sa kanya ang sandata ko, ang medical summary mula kay Dr. Cruz. Habang ako'y nagsasalita, si Attorney Santos ay tahimik na nakikinig. Paminsan-minsan ay nagsusulat sa isang yellow legal pad. Ang kanyang mga tanong ay matatalas at direkta. Mga petsa, mga pangalan, mga saksi. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang mga dokumento at inilatag sa kanyang mesa. Pinagkukumpara ang medical records at ang deed of sale. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan na para sa akin ay isang kawalang hanggan, nagsalita siya. Mr. Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Ang ginawa sa anak ninyo ay isang textbook example ng exploitation of a vulnerable adult. Pagsasamantala sa isang taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ito ay hindi lang karumal-dumal sa mata ng tao. Ito ay isang krimen sa mata ng batas. Itinuro niya ang mga petsa sa mga dokumento. Tingnan ninyo ito. Ang anak ninyo ay pumirma para isali ng isang bahay na nagkakahalaga ng 20 milyong piso habang siya ay nasa ilalim ng gamot na halos hindi na niya makilala ang sarili niyang ina. Kahit sinong baguhang abogado ay kayang ipawalang bisa ang kontratang ito. Tumigil siya sandali at tumingin sa aking mga mata. Pero ito ang dahilan kung bakit espesyal ang kasong ito, pagpapatuloy niya, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ang pamilya De Leon ay hindi lang nanloko. Gumawa sila ng isang pattern ng tuloy-tuloy na pang-aabuso. Ang pagpapasuot ng apron na iyon, ang pagtrato sa kanya bilang isang aliping walang bayad, ang pagbabanta na kukunin ang kanyang anak, Mr. Reyes. Iyan ay maituturing na human trafficking sa ilalim ng ating batas. Human trafficking. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Mas malala pa pala ito sa aking inaakala. Ang aking anak ay naging biktima ng human trafficking sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ano po ang maaari nating gawin, attorney? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig na. Hindi lang natin babawiin ang bahay ng anak ninyo, mariing sinabi ni Attorney Santos. Ikukulong natin ang mga De Leon, pero kailangan nating maging matalino. Kumuha siya ng isang bagong legal pad at nagsimulang isulat ang aming plano para siyang isang general na gumuguhit ng kanyang battle plan. Step 1, sabi niya. Bibigyan natin sila ng 48 oras. 48 oras para voluntaryong isauli ang bahay at magbayad ng danyos. Minsan, kapag nalaman nilang huli na sila, sumusuko na lang sila para maiwasan ang mas malaking gulo. Step 2, pagpapatuloy niya. Kapag tumanggi sila, sabay nating isasampa ang kasong sibil para mabawi ang bahay at ang kasong kriminal sa NBI para sa human trafficking at exploitation. Step 3, kakausapin natin ang media, ang Philippine Daily Inquirer. Ang pressure mula sa publiko ay isang mabisang sandata, lalo na laban sa mga pamilyang nag-iingat sa kanilang pangalan at reputasyon. At ang step 4 po? Tanong ko, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Attorney Santos. Isang ngiti na hindi mo gugustuhing makita kung ikaw ang kanyang kalaban. Ang step 4 ay kung saan natin sila dudurugin ng tuluyan. Pagsamsam ng kanilang mga ari-arian, mahabang sentensya sa kulungan, at mga danyos na magpapahirap sa kanila hanggang sa mga susunod na henerasyon. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Mr. Reyes, 25 taon na ako sa propesyong ito
at ngayon lang ako nakakita ng isang kaso na ganito katibay ang ebidensya. Nagkamali ng binangga ang mga De Leon nang targetin nila ang anak ninyo. Tinanggap ko ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakamay ay matatag, puno ng kumpiyansa. Ano po ang una nating gagawin? Tanong ko. Bukas ng umaga, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Pupuntahan natin sila. Bibigyan natin sila ng pagkakataong sumuko ng mapayapa. Kung matalino sila, tatanggapin nila. Kung hindi, nag-pause siya. Kung hindi, ituturo natin sa kanila kung ano ang nangyayari kapag ginalit nila ang pamilya ni Mateo Reyes. Paglabas ko sa opisinang iyon, naramdaman ko ang isang kapangyarihan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang mga De Leon ay malapit nang matuklasan na ang pinakamalaki nilang pagkakamali ay hindi lang ang pagsasamantala sa aking anak. Ang pinakamalaki nilang pagkakamali ay ang gawin iyon habang buhay pa ang kanyang ama para lumaban. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila may dalang babala. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon na parang may paparating na bagyo. Nagsuot ako ng pinakamatinong barong na dala ko. Kailangan kong magmukhang kagalang-galang. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako isang hamak na matandang OFW lang na kaya nilang tapak-tapakan. Ako ay isang ama, at ngayon ako ay isang mandirigma. Sinundo ako ni Attorney Lorna Santos sa kanyang itim na sasakyan. Tahimik lang kami sa biyahe, walang salitang kailangan. Alam namin pareho kung saan kami pupunta. Alam namin ang bigat ng misyong aming haharapin. Ang sasakyan ay pumasok sa isang eksklusibong subdibisyon kung saan ang mga bahay ay hindi lang bahay, kundi mga palasyo, matataas na pader, mga bantay sa bawat kanto. At sa dulo ng isang malawak na kalsada, naroon ang aming destinasyon. Ang mansyon ng mga De Leon. 3 palapag ito, gawa sa bato at salamin, napapalibutan ng isang hardin na kasing laki ng isang parke. Ito ang kahariang itinayo nila mula sa kayamanan. Ngunit ngayon, alam ko na, bahagi ng kayamanang iyon ay mula sa pagnanakaw, mula sa pagdurusa ng aking anak. Isang unipormadong katulong ang nagbukas ng dambuhalang pinto na gawa sa Nara. Pumasok kami sa isang bulwagan na may sahig na gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga dingding ay puno ng mga oil painting ng kanilang mga ninuno, mga larawang nakatingin sa amin na may halong pagmamataas. Ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ito ay nababalot ng isang madilim na anino, ang anino ng kasakiman. Dinala kami sa isang silid-aklatan na may mga estanteng puno ng libro mula sa sahig hanggang kisame. Sa gitna nito, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang hari ng palasyong ito, si Ricardo de Leon. Nasa mga 70 anyos na siya, may buhok na kulay pilak at mga matang mapanuri. Hindi man lang siya tumayo nang kami ay pumasok. Isang malinaw na insulto, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Mr. Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Nakarating sa akin na mayroon ka raw alalahanin tungkol sa sitwasyon ng iyong anak. Hayaan mong linawin ko sa iyo. Masaya si Isabel na nagtatrabaho para sa aming pamilya. Nagtatrabaho? Ulit ko, at hindi ko napigilan ang panginginig ng aking boses dahil sa galit. Ang ibig ninyong sabihin, ang pagiging alipin sa sarili niyang bahay, isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na lalong nagpaapoy sa aking kalooban. Sino ka ba sa tingin mo, Reyes? Sabi niya, habang nakasandal sa kanyang upuan na parang isang hari sa kanyang trono. Kami ang nagmamay-ari ng siyudad na ito, 4 na henerasyon na. Mga huwes, mga politiko, mga general, nasa bulsa namin sila. At ikaw, isang matandang uugod-ugod na galing sa abroad. Ano ang magagawa mo laban sa amin? Sa pagkakataong iyon, si Attorney Santos ang humakbang pasulong. Dala-dala niya ang isang folder na kasing kapal ng sa akin. Inilapag niya ito ng may diin sa makintab na mesa ni Ricardo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mr. De Leon, sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay matatag at profesional. Ako po si Attorney Lorna Santos. Ang laman po ng folder na ito ay ang kumpletong medical records ng inyong manugang, si Isabel Reyes, mula sa St. Luke's Medical Center. Kasama na rin po rito ang sinumpaang salaysay ng kanyang psychiatrist. Binuksan niya ang folder. Noong March 15, pagpapatuloy niya, pinapirma ninyo si Isabel sa mga dokumento ng pag-aari
habang siya ay nasa ilalim ng pinakamataas na dosis ng gamot para sa kanyang matinding psychological condition. Ayon kay Dr. Elena Cruz, sa panahong iyon, si Isabel ay nasa estado na hindi na niya makilala kahit ang sarili niyang ina. Papaano pa kaya niya maiintindihan ang isang legal na kontrata? Halos hindi tiningnan ni Ricardo ang mga papel. Kusang loob siyang pumirma. Sabi niya nang may pagwawalang bahala. May mga testigo kami. Sinuwerte lang kayo at hindi ko kayo sinuntok. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumandal ako sa mesa. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Sinamantala ninyo ang sakit ng anak ko. Iyan ay isang krimen de leon, human trafficking, exploitation of a vulnerable adult, panloloko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dinampot niya ang mga medical records. Habang binabasa niya ang ulat ni Dr. Cruz, ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nababakbak. Kalokohan ito, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating bigat. Kailangan ni Isabel ng tulong. Tinulungan namin siya. At dapat pa nga siyang magpasalamat. Isang ngiti na parang sa isang pating ang gumuhit sa labi ni Atty. Santos. Magpasalamat? Iyan po ba ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsuot ng apron na may nakasulat na pag-aari ng pamilya De Leon? Iyan po ba ang dahilan kung bakit binabantaan siyang bubugbugin ng anak ninyo? Namula ang mukha ni Ricardo. How dare you? Sigaw niya, sabay tayo. Pumapasok kayo sa pamamahay ko at gumagawa ng mga akusasyon. Ipapaaresto ko kayo para sa harassment. Sige po, tumawag kayo ng pulis. Kalmadong sagot ni Atty. Santos. Masaya ko pong ipapaliwanag sa kanila kung paano ninyo kinulong at ginawang alipin ang isang babaeng may sakit sa isip sa loob ng 3 taon. Sa gitna ng sigawan, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Dad, bakit niyo pa kinakausap ang mga to? Hayaan niyo na ako ang mag-ayos nito sa paraan na alam natin. Isang malinaw na pagbabanta, ngunit hindi na tinag si Atty. Santos. Tumingin siya kay Ricardo. Mr. De Leon, binibigyan namin kayo ng 48 oras. 48 hours. Para isauli ang bahay ni Isabel at magbayad ng danyos na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Kung tatanggi kayo, sa loob ng 48 hours, isasampa namin ang mga kasong sibil at kriminal laban sa buong pamilya ninyo. Tumayo si Ricardo ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Nagdeklara kayo ng giyera sa maling pamilya, Reyes, sabi niya, habang nakaturo sa akin. Dudurugin namin kayo. At ang kaawa-awa mong anak, sinubukan niyo na, sagot ko, habang tumatayo para harapin siya ng mata sa mata. Pero nagkamali kayo ng isang malaking bagay. Hinayaan ninyo akong mabuhay para lumaban. Habang kami ay naglalakad palabas, marahan akong hinawakan ni Atty. Santos sa braso. Perfect, bulong niya. Nagbanta sila sa harap ng isang testigo. May kaso na rin tayo para sa grave threats. Ang pamilya De Leon ay may 48 oras para sumuko. Ngunit sa pagmamataas na ipinakita nila, alam ko na hindi nila gagawin iyon. At iyon mismo ang gusto namin. Lumipas ang 47 oras. Walang tawag, walang mensahe. Ang katahimikan mula sa kampo ng mga De Leon ay isang sagot na mismo. Isang sagot na puno ng pagmamataas at isang hamon. At iyon ang hudyat na kailangan ni Atty. Santos para ilunsad ang susunod na yugto ng aming plano. Sa umaga ng 3 araw, bumulaga sa buong bansa ang isang balita na yumanig sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Sa harap na pahina ng Philippine Daily Inquirer, ang headline ay nakasulat sa malalaking titik na tila sumisigaw. Mayamang pamilya, ginamit ang sakit sa isip ni manugang para manakaw ang kanyang tahanan. Ang artikulo na isinulat ng isang respetadong investigative journalist ay detalyado. Bawat piraso ng aming ebidensya ay naroon. Ang medical records ni Isabel, ang kahina-hinalang petsa ng pagpirma, ang kwento tungkol sa maruming apron, ang 3 taon niyang pagiging alipin. Ang kwento ay sinamahan pa ng 2 larawan. Sa isang banda, ang simple ngunit disenteng bahay namin sa Quezon City at sa kabila, ang dambuhalang mansyon ng mga De Leon. Isang malinaw na larawan ni David laban kay Goliath. Sa loob lang ng ilang oras, sumabog ang kwento sa social media.
Ang hashtag na Justice for Isabel ay naging trending sa Twitter. Libu-libong tao ang nagbahagi ng aming kwento at marami sa kanila ang naglakas loob na ring ibahagi ang kanilang sariling karanasan sa pang-aabuso mula sa mga makapangyarihang pamilya. Ang mga istasyon ng TV ay nagunahan sa pagbabalita. Sa labas ng aming bahay at ng mansyon ng mga De Leon, nagkampo ang mga news van, ang kanilang mga kamera ay nag-aabang. Ang aming munting bahay, na dati tahimik, ay biglang naging sentro ng atensyon. Noong hapon na iyon, kumatok sa aming pinto ang aming kapitbahay, si Aling Nena. May dala siyang isang kaldero ng mainit na adobo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Mateo, Diyos ko," sabi niya, habang niyayakap ako. Wala kaming kaalam-alam sa pinagdadaanan ni Isabel. Ang buong kapitbahayan ay nag-uusap. Lahat kami ay galit sa ginawa sa kanya. Lahat kami ay gustong tumulong. Ang pagbuhos ng suporta ay nakakataba ng puso. May nag-organisa ng isang GoFundMe page para sa mga gastusin namin sa kaso. At sa loob lang ng isang araw, umabot ito sa daan-daang libo. Isang women's shelter sa Maynila ang nag-alok ng libreng counseling para kay Isabel. Kahit ang mga hindi namin kakilala ay pinapatigil ako sa kalye para sabihin ang kanilang suporta at galit sa mga De Leon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabel na hindi siya nag-iisa, na ang kanyang tinig, na matagal na ipinagkait, ay naririnig na ngayon ng buong bansa. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating bandang 2:00 ng hapon. Tumawag si Attorney Santos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. "Mateo, pumunta ka rito sa korte. Ngayon din!" Sigaw niya sa kabilang linya. Kakagrant lang ni Judge Elizabeth Barnes ng ating emergency injunction. Mababawi na ni Isabel ang bahay niya. Ngayon din, nagmadali kaming pumunta sa korte. Ang courtroom ay puno ng mga taga-suporta at media. Sa harap, si Judge Barnes, isang babaeng kilala sa kanyang pagiging patas at walang kinatatakutan, ay nagsalita ng may autoridad. Base sa mga medikal na ebidensyang iprinisinta sa hukumang ito, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw na si Ginang Isabel Reyes ay wala sa tamang kakayahang pumirma sa mga nasabing dokumento. Ang deed of sale ay ipinapawalang bisa, epektibo ngayon din. Ang pagmamay-ari ng ari-arian sa Acacia Street ay ibinabalik kay Ginang Reyes. Ang mga mamahaling abogado ng mga De Leon ay natulala. Ang mukha ni Ricardo De Leon ay naging kulay ube sa galit. Si Marco naman ay sumigaw ng mga pagbabanta at kinailangang pigilan ng mga security ng korte. Ngunit hindi pa roon natapos si Judge Barnes. At bukod pa riyan, pagpapatuloy niya, naglalabas ako ng isang temporary restraining order. Ang pamilya De Leon ay pinagbabawalang lumapit o makipag-ugnayan kay Ginang Reyes at sa kanyang pamilya. Ang sinumang lalabag dito ay agarang aarestuhin. Pagkalipas ng 2 oras, mula sa aming beranda, pinanood ko ang pagdating ng mga pulis. Sila ang nag-escort kay Isabel at Angela pauwi. Dala ni Isabel ang isang maliit na maleta. Iyon lang ang pinayagang kunin niya mula sa kanyang dating buhay. Si Angela naman ay mahigpit na yakap-yakap ang kanyang luma at punit-punit na teddy bear. Habang paakyat sila sa hagdan, narinig ko ang bulong ni Angela sa kanyang ina. "Mami, dito na po ba talaga tayo titira?" "Oo anak," sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag dahil sa emosyon. "Nasa bahay na tayo. Sa wakas, nakauwi na tayo." Nang gabing iyon, habang kumakain kami ng adobong bigay ni Aling Nena, tumunog ang aking telepono. Nakarehistro ang pangalan ni Marco. Ang unang linggo pabalik sa aming bahay ay parang isang panaginip. Isang panaginip na 10 taon kong hinintay. Bawat umaga, gumigising ako sa tunog ng halakhak ni Angela na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Isang tunog na matagal nang nawala sa tahanang ito. Si Isabel naman ay gumagalaw sa bawat sulok ng bahay na parang isang taong muling natututunan ang isang nakalimutang wika. Hihinto siya sa mga pintuan, hahaplusin ang mga pader, na para bang binabalikan ang mga masasayang alaala. "Tay," sabi niya isang umaga habang nagluluto ako ng almusal. "Nakalimutan ko na kung gaano kasarap ang kape kapag hindi ka natatakot na may sisigaw sa iyo anumang oras." Ang aking apo, si Angela, ay unti-unti nang nagiging komportable sa akin. Ang kanyang pagiging mahiyain ay natutunaw habang nararamdaman niyang hindi na ako aalis.
Ang aming breakthrough ay nangyari isang hapon ng Martes. Nakita ko siyang nahihirapan sa isang bisikleta na halatang masyado ng maliit para sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong, apo? Tanong ko, habang lumuluhod sa tabi niya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kapareho ng kay Isabel, puno ng determinasyon at pagkadismaya. Gusto ko pong magbike, tulad ng mga malalaking bata, lolo. Pero yung bike ko po, pang baby na. Nang hapong iyon, pumunta kami sa mall. Bumili kami ng isang bagong-bagong bisikleta. Kulay pink, may mga training wheels at makukulay na ribbon sa manibela. Ang makita ang kislap sa mga mata ni Angela habang siya ay nagpadyak sa aming driveway, iyon ang katumbas ng lahat ng sakripisyo ko sa Singapore. Ibinuhos ko ang aking oras sa pag-aayos ng mga nasira sa bahay. Mga umuugang sahig, mga tumutulong gripo, mga nagbabalat na pintura, mga maliliit na proyekto na nagpapanatili sa aking pagiging abala habang binabantayan ko ang aking mag-ina. Nagulat ako ng isang araw, si Isabel mismo ang sumali sa akin. Magkasama naming pininturahan ulit ang kanyang kwarto. Kulay dilaw. Nagkabit kami ng mga bagong kurtina. Nagtanim kami ng mga bulaklak sa hardin sa harap. Naaalala mo ba, Tay, noong tinuruan mo akong gumamit ng drill? Tanong niya isang gabi habang binubuo namin ang isang bookshelf para kay Angela. 2 anyos ako noon. Siguradong sigurado si nanay na bubutasin ko ang pader. Bumutas ka nga ng pader, sabi ko, sabay tawa. 3 butas. Pinatulog ako ng nanay mo sa sofa ng 1 linggo. Ang mga gabi ang pinakamaganda. Mga totoong hapunan ng pamilya, puno ng kuwentuhan at tawanan. Hindi nang nakabibinging katahimikan. Si Angela ay magkukuwento tungkol sa kanyang araw sa daycare, ipapakita ang kanyang mga drawing o hihilingin sa akin na basahin ang kanyang paboritong kwento tungkol sa isang matapang na maliit na daga. Lolo, sabi niya isang gabi, ang salita ay lumabas ng natural sa kanyang bibig sa unang pagkakataon. Pakibasa po ulit yung story ng daga. Ang puso ko ay halos sumabog sa tuwa. Oo naman, apo. Kahit ilang beses mo pang gusto. Nahuli ko ang tingin ni Isabel. At ngumiti siya. Isang totoong ngiti. Hindi ang pilit ng ngiti noong una akong dumating. Tay, bulong niya habang naghuhugas kami ng pinggan. Salamat po. Salamat po sa pagbabalik ng lahat ng ito sa amin. Sa loob ng 10 araw, namuhay kami sa isang bula ng kaligayahan. Ang mga pasa ni Isabel ay unti-unting naglaho. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-asa. Nagiging isang tunay na pamilya na kami ulit. Ngunit isang gabi ng Huwebes, habang pinapatulog ko si Angela, tumunog ang aking telepono, isang hindi pamilyar na lokal na numero. Huwag niyo pong sagutin, sabi ni Isabel, na biglang lumitaw sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sinagot ko. Ang boses ni Marco ang narinig ko sa kabilang linya, malamig at seryoso, mas nakakatakot kaysa sa kanyang lasing na galit. Nasisiyahan ba kayo sa munti ninyong family reunion, matanda? Sabi niya. Huwag kayong masyadong maging komportable. May mga bagyo na hindi mo nakikita hanggang sa nasa ibabaw mo na sila. Pinatay niya ang tawag. Naiwan akong nakatitig sa telepono habang si Angela ay nagtanong, Lolo, sino po yun? Mukha po kayong takot. Pinilit kong ngumiti at hinalikan siya sa noo. Wala yon, apo. Wrong number lang. Ngunit habang pinapatay ko ang ilaw sa kanyang silid, hindi ko maalis sa aking isipan ang pakiramdam na ang aming mga araw ng kapayapaan ay malapit ng magwakas. 2 gabi matapos ang tawag na iyon, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Kamaynilaan. Ang hangin ay humahagupit sa aming mga bintana na parang isang halimaw na gustong pumasok. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, at ang kulog ay yumanig sa buong kabahayan. Nakahiga ako sa aking kama, hindi makatulog, pinakikinggan ang galit ng kalikasan. Ngunit sa gitna ng ingay ng bagyo, may narinig akong isang tunog na hindi dapat naroroon. Isang tunog na hindi gawa ng hangin o ulan. Mga yabag, mabagal, at sinasadyang mga yabag sa aming beranda sa harap. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama, gumapang papalapit sa bintana ng aking silid. Sumilip ako sa siwang ng kurtina. Sa isang mabilis na pagkidlat, isang imahe ang tumatak sa aking isipan. Isang anino ng isang lalaki. Maingat siyang gumagalaw sa paligid ng aming bahay at may dala siyang isang bagay,
isang lalagyan na parang kanistra ng gasolina. Biglang may naamoy akong isang bagay na pamilyar at nakakakilabot. Ang masangsang na amoy ng gasolina, unti-unting pumapasok sa loob ng bahay. Si Marco. Tinupad niya ang kanyang banta. Walang pag-aalinlangan, dinampot ko ang aking telepono at idinayal ang numerong pang-emergency habang tumatakbo ako palabas ng aking silid. May isang lalaking may dalang gasolina. Sinusubukang sunugin ang bahay ko sa Acacia Street. Bulong ko sa dispatcher. Ang aking boses ay nanginginig sa takot at galit. Pakiusap. Bilisan ninyo. Sir, papunta na po ang mga unit diyan. Ilabas ninyo na po ang inyong pamilya sa bahay ngayon na, sabi ng boses sa kabilang linya. Ngunit bago pa man ako makarating sa silid ni Isabel, isang nakabibinging tunog ang aking narinig, isang tunog ng mabilis na pagkalat ng apoy, isang whoosh. Sumilip ako sa bintana ng sala, at ang aking dugo ay parang nagyelo. Isang kulay kahel na liwanag ang gumagapang sa paligid ng pundasyon ng aming bahay. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at pintura ay nagsimulang punuin ang hangin. At sa gitna ng lahat ng ito, sa ibabaw ng ingay ng bagyo, narinig ko ang sigaw ni Marco. Isang sigaw na hindi na galing sa isang tao, kundi sa isang demonyo. Sinira niyo ang pamilya ko, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag dahil sa galit. Kaya, sisirain ko rin ang sa inyo. Sunugin lahat, sunugin. Dali-dali akong pumasok sa silid ni Isabel at niyugyug siya. Isabel, gumising ka. Kailangan nating umalis ngayon din. Nasusunog ang bahay. Sa isang iglap na pabalikwas siya, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot ngunit alisto. Si Angela, iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sabay kaming tumakbo papunta sa silid ni Angela. Gising na pala ang aking apo. Nakaupo sa kanyang kama, umiiyak habang ang usok ay nagsisimulang pumasok sa ilalim ng kanyang pinto. Ang pasilyo ay mabilis na napuno ng makapal at itim na usok na humahapdi sa aming mga baga at mga mata. Mami, takot po ako. Humikbi si Angela habang mabilis siyang binuhat ni Isabel. Alam ko, anak, nandito si Lolo, ilalabas niya tayo. Ang pintuan sa harap ay imposible ng daanan. Napapalibutan na ito ng apoy, kaya't ginabayan ko sila papunta sa likod ng bahay, sa kusina. Ngunit pagdating namin doon, isang anino ang humarang sa aming daan sa labas ng sliding glass door. Si Marco. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang apoy na nilikha niya ang nagsisilbing ilaw sa kanyang demonyong anyo. May hawak siyang isang malaking bareta. Walang aalis, sigaw niya, at buong lakas niyang hinampas ang salamin ng pinto. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Kung hindi ko makakasama ang pamilya ko, walang sino man ang magkakaroon ng pamilya. Itinulak ko sina Isabel at Angela sa aking likuran. Dinampot ko ang pinakamalaking kutsilyo na nakita ko sa lagayan. Isabel, Angela, lumabas kayo sa bintana sa may hapagkainan. Bilis! Umalis na kayo. Hindi kita iiwan, Tay. Umiiyak na sigaw ni Isabel. Umalis na kayo. Sigaw ko sa boses na hindi ko alam na kaya kong ilabas. Protektahan mo si Angela. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Binuhat niya si Angela at tumakbo. Samantala, sumugod si Marco, iwinasiwas ang bareta papunta sa aking ulo. Ngunit ang kanyang galit ang naging kahinaan niya. Naging padalos-dalos ang kanyang mga galaw. Mabilis akong yumuko at niyakap siya sa baywang. Pareho kaming bumagsak sa mga kabinet sa kusina. Tumalsik ang kutsilyo mula sa aking kamay. Nagpagulong-gulong kami sa sahig, sa gitna ng mga bubog, at nang unti-unting pumapasok na usok. Gusto mong saktan ang pamilya ko? Sabi ko, habang hirap na huminga. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Mas bata siya, mas malakas siya. Ngunit ako ay may dalang isang bagay na mas makapangyarihan. Dala ko ang galit ng isang ama. Dala ko ang lahat ng sakripisyo ko sa Singapore. Ang bawat luhang pumatak sa mata ni Isabel, ang bawat sandali ng pagkabata ni Angela na hindi ko nasaksihan. Lahat ng iyon ay nagsama-sama, naging lakas sa aking mga braso, sa aking mga kamao. Sa gitna ng aming paglalaban, isang tunog ang pumunit sa ingay ng bagyo at apoy. Ang tunog ng mga sirena, palakas ng palakas. Sa wasak na pinto, natanaw ko ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul. Dumarating na ang tulong. Ginamit ko ang huling lakas ko para ipitin si Marco sa sahig. Kasabay noon, bumukas ng malakas ang pintuan sa harap. Pumasok ang mga bumbero. Ang kanilang mga hose ay agad na nagbuga ng tubig sa apoy.
na unti-unti nang nilalamon ang aming tahanan. Kinaladkad ko ang halos walang malay na si Marco palabas sa likod na pinto habang ang mga pulis ay pumapalibot sa amin. Sa labas, sa ilalim ng malakas na ulan, natagpuan ko sina Isabel at Angela. Magkayakap sila sa damuhan ng aming kapitbahay, parehong nanginginig sa takot at ginaw. Nang makita ako ni Angela, tumakbo siya papalapit sa akin, umiiyak. "Lolo, Lolo, akala ko po nawala na kayo." Lumuhod ako at niyakap ko silang dalawa ng mahigpit. Habang sinusuri kami ng mga mediko para sa smoke inhalation, pinoposasan naman ng mga pulis si Marco. Ang aming bahay ay may pinsala, ngunit nakatayo pa rin. Sabi ng mga bumbero, dumating sila sa tamang-tamang oras. Konting minuto pa, at abo na lang ang lahat. Tapos na, bulong ko sa buhok ni Isabel, habang pinapanood namin silang isakay si Marco sa sasakyan ng pulis. Tapos na ang lahat. Hindi ka na niya masasaktan pa. 6 na buwan ang lumipas. Isang 6 na buwan ng dahan-dahang paghilom, pag-aayos ng bahay, at walang katapusang pagdinig sa korte. Ngunit sa wakas, dumating din ang araw ng huling paghuhukom. Muli, naroon kami sa loob ng korte ni Judge Elizabeth Barnes. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito puno ng tensyon, kundi ng isang taimtim na pag-aabang. Ang courtroom ay puno ng mga taong sumuporta sa amin mula sa simula, ang aming mga kapitbahay, mga miyembro ng women's group at maging mga estrangherong naantig sa aming kwento. Sa lamesa ng mga akusado, nakaupo si Marco. Nakasuot siya ng kulay kahel na jumpsuit ng bilanggo. Ang dating pagmamataas at galit sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang malamig at walang buhay na titig. Isang titig ng isang taong talunan. Siya ay anino na lang ng dating makapangyarihang Marco de Leon. Nagsalita si Judge Barnes. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ginoong Marco de Leon, panimula niya habang nakatingin ng diretso kay Marco. Matapos ang masusing paglilitis at paglalahad ng mga hindi matatawarang ebidensya, napatunayan ng hukumang ito na kayo ay nagkasala sa krimen ng arson, attempted murder, domestic violence, at conspiracy to commit fraud. Ang bawat salitang guilty ay parang isang malakas na dagok na tumatama hindi lang kay Marco, kundi sa buong pangalan ng De Leon. Dahil dito, pagpapatuloy ng huwes, hinahatulan ko kayo ng 15 taon na pagkakakulong sa federal na bilangguan. Walang parol. Bang! Ang tunog ng martilyo ng huwes ay ang huling tunog na aming narinig. Isang tunog na nagsara sa pinakamadilim na kabanata ng aming buhay. Isang tunog ng katarungan. Hindi man lang kumurap si Marco habang inaakay siya palabas ng mga bantay, ang kanyang mga kamay at paa ay nakakadena. 2 linggo bago ang araw na iyon, ang kanyang ama, si Ricardo de Leon, ay nahatulan na rin. 8 taon na pagkakakulong para sa krimen ng exploitation, fraud at conspiracy. Ang dating hindi magigibang imperyo ng mga De Leon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang kanilang mga ari-arian ay isinailalim sa freeze order ng korte. Ang kanilang mga negosyo ay nalugi dahil sa iskandalo. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ngayon ay naging simbolo na ng kahihiyan at kasakiman. Naramdaman ko ang marahang pagpisil ni Attorney Santos sa aking kamay. Tapos na, Mateo. Bulong niya. Hindi na sila makakapanakit pa ng kahit sino, ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Inatasan ng korte ang pamilya De Leon na magbayad ng danyos perwisyo. Isang halagang napakalaki, isang halagang sumasalamin sa lahat ng sakit na idinulot nila. Ang kabuuang halaga ay 100 milyong piso. Hindi ito basta pera lang. Ang halagang iyon ay ang kabayaran para sa bahay na kanilang ninakaw. Kabayaran para sa 3 taon na hindi binayarang pagtatrabaho ni Isabel. Kabayaran para sa lahat ng pisikal at emosyonal na trauma na dinanas niya. At kabayaran para sa pinsalang idinulot ng apoy sa aming tahanan. Ang kanilang mansyon, mga mamahaling sasakyan, at iba pang ari-arian ay sapilitang ibinenta para mabayaran ang kanilang utang sa amin, isang utang na hindi lang sa pera, kundi sa dugo't luha. Habang papalabas kami ng korte, sinalubong kami ng mga flash ng kamera at mga tanong mula sa media, ngunit hindi ko na sila pinansin. Ang tanging nakita ko lang ay ang aking anak na si Isabel. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon,
Nakita ko siyang ngumiti, isang ngiti na malaya, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Sa wakas, tapos na ang laban. Ang pera mula sa korte ay naging isang kasangkapan. Isang kasangkapan para muling itayo ang nasira. Ginamit namin ito para ayusin ang aming bahay. Ngunit higit pa roon, hindi lang namin ito inayos. Ginawa namin itong bago. Mula sa mga abo ng nakaraan, itinayo namin ang isang tahanan na puno ng liwanag at pag-asa. Nagpalagay kami ng mas malalaking bintana para mas pumasok ang sikat ng araw. Ang kusina, na dating lugar ng takot para kay Isabel, ay ginawa naming moderno at masaya, at isang maluwag na silid sa ibaba ang inayos para sa akin. Tay, sabi sa akin ni Isabel isang araw nang inanunsyo kong dito na ako sa Pilipinas maninirahan. Sigurado po ba kayo? Lahat po ng pinaghirapan ninyo sa Singapore, hinawakan ko ang kanyang kamay. Anak, ang buhay ko ay wala na sa Singapore. Sagot ko. Ang buhay ko ay kung nasaan ang aking pamilya. Ang pinakamagandang na idagdag namin sa bahay ay hindi nasa loob, nasa labas ito. Sa likod bahay, nagpagawa ako ng isang palaruan para kay Angela. Mayroon itong swing, slide at isang sandbox. Bawat hapon, pagkatapos ng kanyang eskwela, doon kami naglalagi. Itutulak ko siya sa duyan habang si Isabel naman ay nag-aalaga ng kanyang hardin ng mga bulaklak. Mas mataas pa, Lolo, mas mataas pa. Sigaw ni Angela. Ang kanyang halakhak ay parang musika na nagbibigay buhay sa buong kapitbahayan. Sa edad na 5 taon, si Angela ay lumaking isang batang puno ng kumpiyansa at saya. Isang batang alam na siya ay minamahal at protektado. Si Isabel naman ay namukadkad muli. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala, napalitan ng kislap ng isang matatag na babae na aking pinalaki. Nag-enroll siya sa mga klase sa gabi. Kumukuha ng kursong social work. Gusto kong tulungan ang ibang mga babae na pinagdaanan ang pinagdaanan ko, Tay, sabi niya sa akin isang gabi. Gusto kong ipakita sa kanila na laging may pag-asa. Isang dapit hapon, habang itutulak ko sana si Angela sa duyan, lumabas si Isabel mula sa bahay. May dalang isang tray na may 3 baso ng malamig na lemonade. Umupo siya sa hagdan ng beranda. Pinapanood kami nang may isang ngiting nagliliwanag sa kanyang mukha. Pinahinto ni Angela ang duyan at tumingin sa akin ng seryoso. Lolo, sabi niya, dito na po kayo titira sa amin? Forever and always? Hinawakan ko ang kadena ng duyan at lumuhod ako sa kanyang harapan. Tinitingnan ang kanyang mga matang kayumanggi na parang kopya ng sa kanyang ina. Forever and always, Apo. Kahit anong mangyari, hindi ka naiiwan ni Lolo. Tay, tawag ni Isabel mula sa beranda, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa emosyon. Salamat po sa hindi ninyo pagsuko sa amin. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, at si Angela ay tumakbo na para habulin ang mga alitaptap na nagsisimulang magliwanag, doon ko napagtanto ang lahat. Ang sandaling ito, itong perpekto at ordinaryong hapon kasama ang aking pamilya, ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng tagumpay at pera na naipon ko sa Singapore. Nang lingunin ko ang aming paglalakbay, nakita ko kung gaano ako kalapit sa pagkawala ng lahat ng tunay na mahalaga. 10 taon akong naghanap ng tagumpay sa ibang bansa habang ang aking anak ay tahimik na nagdurusa. Huwag ninyong tularan ang aking pagkakamali. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, sa bangko. Nasusukat ito sa mga ngiti at halakhak ng mga taong mahal mo. Ang kuwentong ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay may paraan para ihatid tayo sa kung saan tayo pinakakailangan. At ipinakita rin ito na ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin sa ating pamilya ay hindi material na bagay, kundi ang ating presensya. Ang kuwentong ito ay nagbago sa aming buhay magpakailanman. Natagpuan ni Isabel ang kanyang lakas. Nalaman ni Angela na siya ay ligtas. At ako, natuklasan ko na ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay ang mga taong nagmamahal sa iyo nang walang pasubali. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ako ay tunay nang nakauwi.